Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng pinatay at isinilid sa maleta ang katawan dahil sa panlalait. Sino ang babaeng ito at sino ang pumatay sa kanya? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Si Ekaterina Karaglanova ay pinanganak noong July 30, 1994 sa Russia. Siya ay mula sa pamilya ng mga doktor. Ang kanyang ama ay neurologist at ang kanyang ina naman ay isang cardiologist. Si Ekaterina ay lumaki bilang isang mabuti at matalinong estudyante. Siya rin ay may angking talino kaya't mabilis siyang natuto ng iba't ibang lengguwahe. Habang siya ay nag-aaral, ang naging paborito niyang subject ay humanitarian. Pangarap din ni Ekaterina na maging isang modelo, kaya naman dahil sa angking niyang talino at kagandahan, pinasok niya rin ang larangan ng pageantry dahil ito ang magiging stepping stone niya para matupad ang kanyang pangarap na maging isang modelo. Noong siya ay tumungtong ng 8th grade, nag-iba ang kanyang isip. Nalilito siya kung ang kukunin na kurso ba ay journalism o susundan niya ang yapak ng kanyang mga magulang sa larangan ng medisina. Sa kalaunan, ang kurso na itinuloy niya ay ang larangan ng medisina. Noong siya ay nasa 9th grade, pinasok niya ang pre-med sa Russian National Research Medical University para ihanda ang kanyang sarili sa kurso na gusto niyang kunin. At noong makagraduate siya sa high school, agad siyang nag-aral ng kolehiyo. Naging abala siya at nag-focus sa pag-aaral. Paminsan-minsan, para maibsan ang stress niya sa pag-aaral ay gumagamit siya ng social media. Noong siya ay nasa pangalawang taon na sa kolehiyo, siya ay naging isang opisyal na Instagram model. Dahil sa angkin niyang ganda, hindi nagtagal ay maraming agency ang kumontak sa kanya para alukin siya ng kontrata. Ang mga alok na ito ng mga agency ang nagpabago ng buhay ni Ekaterina bilang isang modelo. Dahil dito ay kumikita siya ng pera habang ginagawa niya ang passion niya. Kalaunan, naging modelo na din siya ng iba't ibang beauty products kaya't siya ay binansagan na din bilang isang beauty vlogger. Bawat proyekto na kanyang pinopost sa kanyang social media ay may kaukulang bayad. Dahil dito, nagagawa na niyang bilhin ang mga gusto niya at puntahan ang mga lugar na nais niya. Bukod sa pagiging estudyante, social media influencer at pagiging modelo, isinabay din ni Ekaterina ang pagsali sa mga beauty pageants. Noong taong 2018, nasungkit niya ang first runner-up sa beauty pageant. At noong 2019 naman ay sinimulan niya ang kanyang clinical residency. Ang clinical residency ay ang huling yugto ng pag-aaral bago siya maging isang ganap na doktor. Naging parte din siya ng Department of Dermatology. At dahil sa kanyang kagandahan, hindi maiwasan ng mga taong nakakakita sa mga post niya sa social media na ihalin tulad siya sa artistang si Audrey Hepburn. At dahil mayroon siyang mahigit 85,000 followers, madalas niyang ipakita sa mga ito ang kanyang skincare routine, pati na rin ang kanyang mga travel sa iba't ibang bansa sa Europa. Marami na siyang napuntahan, isa na rito ang lugar tulad ng Corfu, Greece. Narating na din niya ang Paris. Nag-post siya ng picture sa kanyang social media kung saan makikita na kumakain siya sa isang fine dining restaurant. Ang buwan ng Hulyo ay espesyal para kay Ekaterina at sa kanyang mga mahal sa buhay. Dahil sa buwan na ito ay magdiriwang siya ng kanyang 25th birthday. Kaya't noong July 23 ay kinontak siya ng kanyang mga magulang para tanungin kung ano ang plano nito sa kanyang kaarawan. Ngunit nabigo silang makatanggap ng reply mula sa kanilang anak. Hindi agad sila nagalala sa kanilang anak dahil akala nila ay abala lang ito sa kanyang clinical residency at sa kanyang trabaho sa social media. Ngunit makalipas ang 2 araw ay wala pa ring natatanggap na reply ang magulang ni Ekaterina. Wala rin itong mga posts sa kanyang social media. Dahil doon, sinubukang kontakin ng magulang ni Ekaterina ang landlord ng kanyang tinutuluyan na apartment para ipagtanong ang dalaga. Ngunit maski umano ang tawag ng landlord ay hindi sinasagot ni Ekaterina. Kaya't minabuti nila na puntahan ito sa kanyang apartment para tignan ang kalagayan ng dalaga.
Nang makarating sila sa apartment ay sinamahan sila ng landlord patungo sa kwarto ni Ekaterina. Gamit ang master key, sinubukan nilang buksan ang kwarto nito. Nang mabuksan ito, nakita nila na malinis ang loob. Tanging ang suitcase lang na nasa gitna ng lugar ang kapansin-pansin na nakakalat. Agad-agad nilapitan ng ama ni Ekaterina ang suitcase para tignan. Ngunit habang siya ay papalapit, siya ay kinakabahan dahil napansin niya na may nakausling tila binti sa loob nito. Kaya't agad-agad niyang binuksan ito. Nang mabuksan niya ito, laking gulat niya dahil tumambad sa kanya ang walang buhay at hubad na katawan ni Ekaterina. Sa sobrang gulat ng ina nito ay napasigaw ito. Sa sobrang lakas ng kanyang sigaw ay nadinig ito ng mga kapitbahay na tenants at nagsilabasan ang mga ito. Nang makita nila ang karumal-dumal na sinapit ni Ekaterina ay agad-agad silang tumawag ng mga pulis. Ang ama naman ni Ekaterina ay agad-agad tumawag ng ambulansya. Nang dumating ang mga medical responders at nang masuri si Ekaterina ay malungkot nilang sinabi na wala na silang magagawa dahil huli na ang lahat at wala na itong buhay. Ang lahat ng tagahanga at followers ni Ekaterina ay nalungkot sa nangyari sa kanya. Ngunit mas nagulat at nabahala sila nang malaman ang buong detalye sa pagkamatay ni Ekaterina. Ayon sa interview sa mga otoridad, si Ekaterina ay tadtad ng saksak sa kanyang leeg at dibdib. Dagdag din nila na kung sino man ang pumatay dito ay galit na galit dahil ang sararin ay hindi na kontento sa pagsaksak sa kanya dahil ultimo ang leeg umano nito ay ginilitan din na senyales na may personal na galit sa kanya ang pumatay dahil sinigurado nito na hindi na siya mabubuhay pa. Malaking katanungan sa pamilya ni Ekaterina at ng mga tagahanga niya kung sino ang may gawa nito. Sino ang pumatay sa isang mabuting tao na walang ibang ginawa kundi makamit ang kanyang mga pangarap? Ang tanong na yan ay masasagot nang matapos ang investigasyon ng mga otoridad at ang krimen na nangyari ay magpapatotoo na hindi lahat ng nakikita mo sa social media ay totoo. Habang nag-iimbestiga ang mga otoridad, ibinahagi ng ama ni Ekaterina na ang suitcase kung saan isinilid ang walang buhay na katawan ng dalaga ay ang madalas niyang gamitin tuwing siya ay nagta-travel. Ang suitcase na iyon din umano ang nakatakdang gamitin nito para sa biyahe niya papuntang Netherlands dahil doon niya balak i-celebrate ang kanyang kaarawan. Sinuri ng mga otoridad ang bawat sulok ng apartment ni Ekaterina para maghanap ng ebidensya na maaring magturo kung sino ang gumawa nito sa kanya. Ngunit nabigo ang mga ito na makahanap ng kahit ano sa apartment ni Ekaterina. Ayon sa kanila, walang signs of struggle at walang murder weapon. Ibig sabihin, walang foul play na nangyari sa loob ng kanyang apartment. Dagdag din ng mga otoridad na maaring nilinis maigi ng salarin ang buong apartment para walang makitang ebidensya at pinano umano maigi ang pagpatay dito. Gaya ng normal na investigasyon, sinimulan ng mga otoridad ang elimination process, kung saan i-interviewin ng mga malalapit na tao sa biktima. Matapos ma-interview ang mga magulang at kaibigan ni Ekaterina, ang unang anggulo na tinignan nila ay maaring selos ang dahilan kung bakit pinatay ito. Habang nangyayari ang investigasyon, isang tsismis ang kumalat. Base sa tsismis, si Ekaterina umano ay may karelasyon na isang 52 taon na negosyante. Ayon sa publiko, ito daw ay sugar daddy ni Ekaterina dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng pera para mabili ang mga gusto niya at mapuntahan ang mga nais niya. Pinabulaanan naman ito ng pamilya ni Ekaterina at sinabing insensitive ang impormasyon na ito dahil ayon sa kanila ay may sariling pera si Ekaterina dahil ito ay kumikita sa kanyang mga modeling gigs. Hindi tumigil ang publiko ng Russia upang halungkatin ang personal life ni Ekaterina para malaman ang dahilan kung bakit siya pinatay. Sa kanilang paghahalungkat, pinagpiyastahan ng publiko ang balita na si Ekaterina daw ay isang escort. Ito raw umano ay nagbibigay ng intimate services kapalit ng pera.
May mga kumalat na litrato kung saan nakita raw ito sa isang escort website na magpapatunay na hindi lang modeling gigs ang pinagkakakitaan nito kundi pagiging escort din. Ayon sa mga nagkalat ng impormasyon na iyon ay kaya daw nakakapunta sa iba't ibang lugar sa Ekaterina ay dahil isa itong international escort. Pinabulaanan naman iyon ng mga malalapit kay Ekaterina. Ayon sa kanila, hindi totoo na isa itong escort. Ang mga kumalat na balita ay hindi nakatulong sa investigasyon at hindi rin ito pinag-aksayahan ng oras ng mga otoridad dahil nakafocus sila sa paghahanap kung sino ang totoong pumatay sa biktima. Habang kumakalat ang mga bali-balita tungkol kay Ekaterina, tahimik namang kumikilos ang mga otoridad. Hiningi nila ang kopya ng CCTV ng building kung saan ito nakatira. Doon, nakakuha sila ng mga detalye na magtuturo kung sino ang salarin sa pagpatay kay Ekaterina. Noong July 26, namataan sa CCTV ang pagpasok ng isang lalaki sa building at dumiretso ito sa apartment ni Ekaterina. Makalipas ang 4 na oras mula nang ito ay dumating, lumabas muli ito ng apartment. Nakita din sa CCTV na paglabas nito ay may daladala na itong maliit na suitcase. Pansin din sa CCTV na nakasuot ito ng gloves na ipinagtataka ng mga otoridad dahil mainit noong panahon na iyon, nasa 27 degrees Celsius ang temperatura ayon sa mga otoridad. Ang mga investigador ay agad-agad hinanap ang lalaking nakita sa CCTV dahil malaki ang hinala nila na ito ang salarin sa pagpatay kay Ekaterina. Ipinakita ng mga otoridad ang lalaki sa CCTV sa pamilya ni Ekaterina at agad naman itong kinilala bilang ex-boyfriend ng dalaga. Matapos lamang ang 3 araw ay naaresto ng otoridad ang lalaking nagngangalang Maxim Gariev. Sa isang video, inamin ni Maxim na sila ay may relasyon ni Ekaterina. Ayon kay Maxim, tuwing sila ay magkikita ni Ekaterina ay lagi niya itong binibigyan ng pera. Ngunit isang araw ay nakapaghiwalay na lang daw ito bigla sa kanya sa hindi malaman na dahilan. Matapos makipaghiwalay ni Ekaterina kay Maxim, ay agad nitong sinagot ang manliligaw niyang isang negosyante na mas matanda sa kanya. Plano ni Ekaterina at ng bago niyang nobyo na ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa ibang bansa. Ayon kay Maxim, gusto niyang makita si Ekaterina bago ito umalis ng bansa, kaya naman nagdesisyon siya na bisitahin ito sa kanyang apartment. Ngunit ang dapat sanang magandang pag-uusap at pagpapaalam ni Maxim ay nauwi sa sigawan dahil doon ay nangyari ang isang karumal-dumal na krimen. Dagdag din ni Maxim na nagdilim ang kanyang paningin dahil nilait siya ni Ekaterina ng pangit. At kahit daw plastic surgery ay hindi makakatulong sa kanyang pagmumukha. Nilait din umano ni Ekaterina ang kanyang katayuan sa buhay dahil hindi siya ganun kayaman. Noong March 3, 2020, isang taon matapos ang krimen, nag-umpisa na ang paglilitis sa kaso ng pagpatay kay Ekaterina. Pinagpiyastahan ng media ang background ni Maxim at naungkat na ito pala ay sumailalim sa napakaraming cosmetic surgery procedure para maging kamukha ni Ken, isang male version ni Barbie doll. Sa loob din ng korte ay isiniwalat sa publiko na hindi lang 4 na beses sinaksak ni Maxim si Ekaterina kundi 19 na beses. Ang kampo ni Maxim ay binahagi sa korte na siya ay isang highly educated na IT specialist at hindi basta-bastang mananakit kung hindi ito kinanti ni Ekaterina. Para makakuha ng simpatsya ay dinungisan ng kampo ni Maxim ang pagkatao ni Ekaterina. Ipinakita nila ang mga ebidensya na magpapatunay na may relasyon silang dalawa at madalas umano ay binabayaran pa ni Maxim si Ekaterina para lamang may mangyari sa kanila. Sa paglilitis ay nabunyag na si Ekaterina talaga ay may side hustle na pagiging escort. Ayon sa isang sikat na news outlet, ang rate ni Ekaterina sa pagiging escort ay nagkakahalagang €130 kada oras o kung i-convert sa Philippine peso ay nagkakahalaga ng kulang-kulang 8,000 pesos kada oras. Ayon kay Maxim, matapos umano na may mangyari sa kanila ay ininsulto ni Ekaterina ang pagkatao niya.
Nilait umano ito at sinabihan na hindi siya mayaman, hindi siya magaling sa kama at pangit na nga ang kanyang muka ay pangit pa ang kanyang ugali. Sa dami ng insultong natanggap niya kay Ekaterina kaya niya nagawang patayin ito. Kumuha umano siya ng kutsilyo sa kusina at pinagsasaksak niya ito. Nagtangka pa umanong tumakas si Ekaterina ngunit hindi ito natuloy dahil sinaksak niya ito sa leeg. Pinabulaanan naman ng mga magulang ni Ekaterina ang paratang sa kanya ni Maxim. Hindi umano escort ang kanilang anak at ang pasimuno sa pagpapakalat ng tsismis na ito ay isang estudyante na naiinggit sa kanilang anak. Sa korte ay humingi ng tawad si Maxim sa mga magulang ni Ekaterina at ito ay nagmamakaawa. Ayon sa judge, kahit anong insulto umano ang sabihin ni Ekaterina sa kanya ay wala siyang karapatan na patayin ito. Matapos ang paglilitis, si Maxim ay nahatulan ng guilty. Siya ay magdurusa sa kulungan sa loob ng 9 na taon. Bukod doon, ay kailangan niya ding magbayad ng $38,000 sa pamilya ni Ekaterina. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Maxim, magagawa mo din bang pumatay dahil sa panlalait sa iyo ng ibang tao? Comment down below.